Sino yung Senator's fake win? Yung nag-aangkin at umaarte ngayon na siya ang presiding officer ng impeachment court. Dahil nga siya fake win, si Senator Fake Win Gatchalian. Hindi ikaw ang presiding officer na kinikilala ng totoong mayorya ng Senado. Ang totoong Senate President magpahanggang sa ngayon ay si Senator Alan Peter Cayetano. Usapin ngayon, Immutable 24 versus Senator's Fake Win. Ano po yung ibig sabihin ng immutable? Immutable, ibig sabihin po sa English, absolute, unchangeable, hindi mo pwedeng baguhin. Sa Tagalog, hindi mo maaaring lusawin, hindi mo maaaring baliwalain, at lalong-lalo na, hindi mo maaaring lapastanganin. So yan po yung ibig sabihin ng Immutable 24. Hindi mo siya pwedeng baliwalain, hindi mo siya pwedeng lusawin, at hindi mo siya maaaring salaulain. Yan po yung ibig sabihin ng Immutable 24 versus Senator's Fake Win. Lagyan natin ng konteksto. Ano yung Immutable 24? Hanggang ngayon, mainit na pinag-uusapan dahil nga tila meron na tayong dalawang Senado. Yung Senadong pinamumunuan ng tunay na hinalal ng mayorya ng 24, yung Immutable 24. Paliliwanag natin bakit immutable, bakit absolute, bakit hindi pwedeng babaan, bakit hindi pwedeng lusawin, hindi pwedeng salaulain, hindi pwedeng wasakin, at hindi pwedeng baliwalain ang numerong ito. Ano yung 24? 24 senators constant po iyan. 24 ang ating senador. At maaari ka lamang na magkaroon ng vacancy, maaari lamang magkaroon ng bakante diyan sa 24 senador na yan sa tatlong pamamaraan. Ano-ano yung tatlong pamamaraan to create a vacancy in the Senate or in this 24 Senate slots? Unang-una, pag meron pong namatay, tanungin po ninyo ang inyong sarili, sa kasalukuyan nating Kongreso, 20th Congress, meron na bang namatay among the 24 senators? Wala. Pangalawang pagkakataon, kapag ka may nag-resign, meron na bang nag-resign? Wala. Yung mga inaakusahan nga ng mali-malitang delivery, ang kakapal talaga ng apog, ayaw mag-resign. At ngayon napapabilang pa doon sa may mga senators fake win. Ano? Yung pangatlong uri na magkakaroon ng bakante diyan sa Senado kapag ka merong sinipa, pinalayas, inexpel, tinanggal ng kapwa niya mga senador. Kagaya nung pang-aabuso sa proseso diyan sa mababang kapulungan nung tinanggal naman nila si Congressman Kiko Barsaga. Ano? Pero pag-usapan natin lahat yan, pati yung articles of impeachment. So immutable yung 24. Unless meron nga pong namatay, merong nag-resign, merong nag-expel. Ngayon, pag immutable siya, hindi mo pwedeng pababain ng bilang. Para lamang magkaroon ka ng Senator's Fake Win. Sino yung Senator's Fake Win? Yung nag-aangkin at umaarte ngayon na siya ang presiding officer ng impeachment court. Dahil nga siya fake win, si Senator Fake Win Gatchalian. Hindi ikaw ang presiding officer na kinikilala ng totoong mayorya ng Senado. Ang totoong Senate President magpahanggang sa ngayon ay si Senator Alan Peter Cayetano, hindi si Senator Fake Win Gatchalian. No, hindi si Senator Fake Win Gatchalian. Bakit fake win? Hindi kasi maaari na pababain yung bilang ng 24 in the guise of. Inaabuso kasi para ipaliwanag natin muli sa inyo. Ang binabanggit nila, pinaghihiwalay nila yung election at saka quorum. Malino kasi sa ating saligang batas, yung Article 6, Section 16, Paragraph 1, immutable yung requirement na 24. No, pagka ikay maghahalal ng Senate President, ang denominator mo ay 24. Doon mo kukunin, yun ang basihan ng iyong pagbuo ng mayorya. 24 ang denominator, ang majority niyan ay 13. Meron yan si Senator Alan Peter Cayetano,
Wala niyan. Si Senador Sherwin Gatchalian. Kanya ang ating pamagat ngayon, Immutable 24 versus Senators Fakewind Gatchalian. Yung isang senator na Fakewind, mamaya tatalakayin din natin. So kagaya po ng aking sinabi kanina, maaari lamang magkaroon ng vacancy pag may namatay na senador, merong nag-resign, merong na-expel. In the current 20th Congress sa Senate natin, walang nag-resign, walang namatay, at walang na-expel. So ang bilang niyan ay 24. Yung drama nila that they just want to carry the day-to-day business of the Senate para daw hindi maparalisa, hindi mo maaaring gamitin yun para agawin ang tunay na liderato na hinalal ng tunay na mayorya. Bakit? Paragraph 2 ho yun ng Article 6, Section 16, Paragraph 2 ho yun pagdating sa day-to-day business. Pero ang nangyari, kaya sila nagdeklara ng may quorum dahil gusto nilang agawin yung mayorya. Gusto nilang mag-upo ng kanilang Senate President. Nagtanggal sila kunwari, illegal yun. Nung Senate pro tempore, tinanggal nila, illegal yun. Bakit? Malinaw sa kasi ako may tuturing akong constitutional purist. Pagdating sa Constitution, hindi po dapat po ang ating saligang batas ay non-negotiable. And for many constitutional purists like me, whether you're a lawyer, you're a jurist, you're an ordinary Filipino, pero naiintindihan, binabasa, nauunawaan, at itinataguyod ang ating saligang batas, meron pong mga constitutional purists. And I view myself as such, a constitutional purist. Hindi po tayo pwedeng pabale-balentong pagdating diyan sa usapin ng ating saligang batas. Huwag po tayong papayag na gano'n. May sagot tuloy. Si Alma Estela Sarmiento, siguro hindi nila alam ang math at ang algebra. Tama. Kaya nga hindi ba ang sinabi ko sa inyo nung ating huling podcast, naturan nga po ni Justice Perfecto doon sa binabanggit nilang paulit-ulit yung Abelino versus Cuenco. Sabi niya, kung tayo daw lahat, kung maaari lang nating tingnan ang nangyayaring kalituhan dito sa Senado, dulot ng mga senators fake win, kung maaari lang natin sanang tingnan ito with the discipline and attitude of a mathematician who is tasked to provide a solution or algebraic equation, madali ang sagot. Ang 12 kailanman ay hindi magiging mayorya ng Immutable 24. Immutable 24 versus Senators fake win. So, wala pong namatay na senador, walang nag-resign, walang na-expel. Ang meron, yung mga ikinukulong, kagaya ni Senador Jinggoy Estrada. Subalit, wag nating kalilimutan, a detained senator like Senator Jinggoy Estrada, while he is still undergoing trial, hindi pa nga may mga motion pa. Na-arrange siya doon sa isang kaso, yung isang kaso niya hindi pa siya na-arrange. Ibig sabihin, hindi pa siya convicted. At hanggat hindi ka pa convicted, kahit na sinong senador, kung meron pa silang ikukulong para lang mapababa yung bilang ng 24, yung denominator, kung sino man ang ikukulong pa nila, isusunod nila. Halimbawa kay Senator Jinggoy Estrada, hindi nila maaring ibawas sa bilang ng denominator, sa bilang ng 24, yung mga tao, senador na ikukulong nila. Ulitin ko maaari lamang magkaroon ng permanent vacancy in the Senate kapag kami namatay, may nag-resign, may na-expel. Pero kung meron kang ikukulong, kagaya ng nakulong na detained Senator Jinggoy Estrada, yung constitutional requirement ng majority na nakasaad sa ating saligang batas ay majority pa rin ng 24. Hindi mo pwedeng ibawas yung ikinulong mo at ikukulong mo pa doon sa denominator na 24. Malinaw po iyan, hindi pwedeng paglaruan yan. Sapagkat po ang isang detained senator, yung nakakulong na senador, yung mga detained senators, kung madadagdagan pa, they do not lose their seat.
hindi nawawala ang kanilang pagiging senador kahit pa sila ay nakadetine dahil sa kasong plunder or malversation. They remain to be a duly elected members of the Senate of the Philippines. Klaro po iyan para po to disabuse the minds of those who were convinced by the false argument peddled by those who are forcing yung maupong patuloy itong mga senators fake win. Hindi po iyan. Bakit po ganun ang ating pananaw? Hindi po sila natatanggal bilang senador. Hindi naman sila namatay eh. Hindi naman sila nag-resign. Hindi naman sila na-expel. At higit sa lahat, hindi pa sila convicted. No, malinaw yan. Malinaw yan. Malinaw sa ating saligang batas. Ano na po ito? Interplay of different articles and different provisions of the Constitution. Ang malinaw dyan, yung Article 6, Section 16, Paragraph 1. Solido po yan. Absolute po yan. Ang total number of Senate members ay 24. Hindi mo pwedeng ibaba. Ngayon, yung isang detained senator, hindi naman po siya hindi na miyembro ng Senado. Duly elected member pa rin po siya ng Senado. Bakit? Papasok po yung Article 3, Section 14, Paragraph 2. Ano po yung sinasabi ng Article 3, Section 14, Paragraph 2? Di ba? In all criminal proceedings, sa lahat ng kasong kriminal, the accused, yung akusado, shall be presumed innocent until the contrary is proved. Malinaw po yan ha. Article 3, Section 14, Paragraph 2. In all criminal proceedings, yung akusado ay nananatiling inosente hanggat hindi napapatunayan ng hukuman na siya ay nagkasala. Malinaw yan. So hanggat ikay meron pang presumption of innocence, miyembro pa rin, kagaya ni Senador Jinggoy Estrada, miyembro pa rin siya, duly elected member pa rin siya ng Senado. Kaya hindi siya maaaring ibaba o ibawas sa 24. Immutable nga eh. Ulitin ko ha, immutable, absolute yung 24 denominator. Hindi mo pwedeng baliwalain, hindi mo pwedeng lusawin, at lalong higit sa lahat, hindi mo maaaring salaulain. Yung 24 yan, constant po yan. Bakit mahalaga na constant yan 24 na yan? Bakit mahalaga na yan ay immutable, no? Sabi ni mali naman itong Mali naman itong si Fede La Paz. Hindi, baka naman Fede La Paz, attorney, wala, binasura na sa Supreme Court ngayon. Ang binasura ay yung petisyon ng isang tao na sinabi ng korte na wala ka namang personalidad. Mag-file ng petisyon dyan dahil hindi ka namang kasali dyan, hindi ka naman senador. Wala ka namang pagkakalugi dyan, wala ka namang pagkakatalo dyan, wala ka namang interest dyan. Kaya ibinasura yung petisyon na ideklarang legitimate yung 12 at yung 12 yan may quorum. Hindi pa nadidesisyonan De La Paz yung substansya ng petisyon na yan. Na-dismiss lang sapagkat yung final nitong tayang ay wala po siyang legal standing. So hindi pa resolve yan dahil nga dalawang grupo lang naman ang dapat maghain ng petisyon sa Korte Suprema patungkol sa usaping ito. Unang-una, yung miyembro ng tunay na mayorya, yung grupo ni Senador Alan Peter Cayetano, or yung nagpipilit maging bagong mayorya, yung Senators Fake Win, si Senator Fake Win Gatchalian na umaasta ngayong presiding officer ng impeachment court. Hindi maaari. Nagkakaroon tuloy ng kalituhan ang mga empleyado ng Senado. Maawa naman kayo. Ang kailangan lang solusyon ni Senator Fake Win Gatchalian, manungkit ka pa ng isa. Di may 13 ka na, o di tapos na, subalit, para po paglilinaw itong ating immutable 24 versus Senators Fake Win. Ngayon po ito, ngayong araw na ito, July 10, nagsimula po tayo 5 p.m.,
12 pa rin po yung grupo ni Senator Sherwin Gatchalian. And again, if Sherwin Gatchalian, Senator Win, kung gusto mo, if you want to win the Senate presidency, you must anchor your victory according to the constitutional provisions. Walang shortcut. Di ba? So, dalawang grupo lang. Yung grupo ni Senate President kasalukuyan, Alan Peter Cayetano, ang maaring maghatid ng petition sa Korte Suprema, o yung grupo ni Senator Faye Gatchalian, dahil inaangkin niya na siya ang presiding officer ng impeachment at siya raw ang kasalukuyang Senate President pro tempore. So, yun dapat siya ang maglagay ng petition diyan sa Korte Suprema. Hindi ko sino-sino. Huwag na kayong gumamit ng PON. Siyempre, yung grupo nung kasalukuyang mayorya, yung grupo ni Senate President Alan Peter Cayetano, bakit naman sila magpepetisyon? Siya yung talagang may majority. Ang dapat mag-present ng challenge diyan ay yung grupo ni Senator Faye Gatchalian para hindi ka na nababansagang fake win. Tuhanin mo yung tagumpay mo. Isang senador na lang ang kailangan mo. Naglabas ka ng picture, I don't know if it's updated or real time, kahapon, kasama mo yung isa pang senador at lumakas yung ugong, bulong-bulungan, nasasama na sa inyo. If that is the case, ulitin ko, walang problema. Pag nakuha mo yung 13, walang sino man ang pwedeng mag-question sa'yo na ikaw ang Senate President pagka meron ka 13. Pero hanggat wala, huwag kang umasta na ikaw ay yung presiding officer of the impeachment court. Hindi biro yan. Hindi biro-biro yung ginagawa mo, and you could be made liable for usurpation of authority. But again, depende yan sa grupo nung kasalukuyang mayorya. Bakit mahalaga na immutable yung 24? Marami pong salamat sa maghahalos 4,000 live viewers po natin. I hope, Fed de la Paz, na paliwanagan ko yung umiikot na resolution ng advisory notice ng Supreme Court. Yun ay dinismiss dahil wala siyang legal personality na mag-file ng petisyong kanyang i-file. No? Para lang klaro sa iyo. Maraming salamat sa pagsubaybay mo, Fe de la Paz. Sabi ni Enaj Iro, makinig ka raw, Senator Faye Gatchalian, para hindi ka na nababansagan na Senator Faye. No? So, bakit mahalaga na immutable yung 24? Mahalaga na immutable yung 24 para po magkaroon tayo nung tinatawag na institutional preservation. We have to preserve the Senate bilang co-equal branch of the government. May executive ka, may legislative ka, the lower house and the upper house, and the judiciary. And again, as a constitutional purist, I'm referring to myself pagdating dito sa usaping constitutional provisions, non-dilutable, hindi pwedeng lusawin, non-adjustable, at non-negotiable ang mga sagradong probisyon ng ating saligang batas. Bakit? Yung mga probisyong kagaya ng ating pinag-uusapan ngayon, ilan ba talaga ang denominator? 24 po talaga yan. Bali-balik to rin mo man ang basa mo dyan, itaktak mo man yung kopya mo ng saligang batas, yan ay nagsisilbing constitutional firewall. Ano yung constitutional firewall? Constitutional firewall para hindi abusuhin ng executive department ang legislative department. Constitutional firewall para hindi tayo magkaroon ng hindi balancing tatlong branches of government. You cannot have a Philippine Senate na tila kinapon ng executive, and you cannot afford to have a very, very, very powerful executive department. Mauuwi tayo sa dictatorship, whether we admit of it or not. Pagka sobrang lakas ng executive at bumigay na, nalusaw na ang ating Senado, mauuwi tayo sa dictatorship. Hindi ho dapat maganap ito dahil pag nangyari na sumuko ang ating Senado,
we are going to have a Senate block that is weaponized. Senate block that is weaponized. Kawawa tayo pag hinayaan natin ang ganitong pagtrato sa ating saligang batas. Ano? And the reason bakit tayo bumoboto ng senador at large, di ba hindi naman distrituhan ang botohan ng senador? Hindi naman na distrituhan eh. Hindi naman, kundi pangkalahatan. Pangkalahatan ang pagboto ng ating mga senador. We elect our senators at large. We elect them at large by the entire nation. Bakit? Bakit at large ang pagboboto sa ating mga senador? Para nang sa ganoon magkaroon tayo ng mas malawak na pambansang pananaw. Hindi yung parokyal, hindi yung city ko lang, hindi yung mga munisipyong sakop ko lang, hindi yung distrito ko lang, hindi yung mga barangay na nasasakupan lang ng distrito ko. Typical of the views of the members of the House of Representatives. Palagian yan. District. Bakit? Hindi mo rin sila masisisi. Sapagkat ang base ng kanilang constituencies ay yung kanilang distrito. Siyempre, they will have to attend to the needs, to the requests, yung mga hinaing ng kanilang mga leaders. Sa barangay, sa purok, yung mga barangay kapitan nila, mga konseho ng barangay, yung kanilang mga municipal mayor, kung may city mayor man diyang nasasakupan o may governor. Subalit, iba na ho pagdating sa Senado. Sa Senado, ang pinag-uusapan po dyan, we elect at large yung ating mga senador. Di ba? Pangkalatan yung ating pagpili sa kanila ng 12 para nga makasiguro tayo na mayroong mas malalim, mas malawak, at mas mature na national perspective o pananaw, pambansang pananaw, mas malawak, di ba, mas malalim. Hindi kasi pwedeng tayo lang, hindi pwedeng sila lang, hindi pwedeng kanya-kanya lang. Kaya iyan ang composition ng Senado. Again, yung 24, yung bilang ng senador para ikay yung paggamit sa 24 bilang denominator that is immutable. Hindi mo maaaring lusawin yan. If we are to preserve our institution such as the Senate of the Philippines. Mahalaga na hindi tayo magpapabudol na pwedeng babaan yung denominator ng 24. Bakit? Pag hinayaan natin yan, dadahan-dahanin tayo. Pag tinanggap ninyo yung mali nilang pananaw kasi pinipilit nila pa rin yung paggamit sa Abelino versus Cuenco na diskurso na po yan pero diinan pa natin ng kaunti. Diinan pa natin ng onti. Yung Abelino versus Cuenco, ito'y dinesisyonan noong 1935 Constitution. Alam na po nyo yan, na diskurso na natin dito, na bahagi ko na sa inyo. At kung titingnan ninyo, yung exact provision na nakaangkla itong desisyon ng Korte Suprema nung araw, yung Abelino versus Cuenco, doon din Article 6, Section 10, Paragraph 1. Pero doon sa Article 6, Section 10, Paragraph 1, nung 1935 Constitution, wala doon yung salitang all. Wala. Immaterial na po yun, mutin academic na yun, na didiskurso lang natin para lang patibayin kung bakit malinaw na yung 24 immutable. Sapagkat in the same Article 6, different paragraph na, Article 6, Section 16, Paragraph 1 and 2, malinaw dyan. Sa pagboboto ng mga Pangulo ng Senado, kinakailangan mayorya ng lahat ng senador. Ang mayorya ng 24 bilang denominator ay 13, hindi 12. Bakit mahalaga ito? Immutable yung baseline na yan, yung 24, sa pagpili ng mayorya. Bakit mahalaga ito? Huwag tayong pamayag na dahan-dahanin nila yan. Kasi may nakahilerang impeachment trial ang pangalawang Pangulo. And I am discussing this objectively. Kahit sino pa ang pangalawang Pangulong nakaupo, merong nakahilerang impeachment trial. May nakaschedule. Ngayon, pag papayag tayo
sa dispalinghadong argumento nila na pwede mong babaan yung 24 sa baseline or denominator sa pagpili ng mayorya or to establish the majority, pagpili ng Pangulo ng Senado, maaaring gamitin din nila ang baluktot na katwiran na yan pagdating sa pagdinig ng impeachment. Ngayon, bakit mahalaga ito? Immutable yung baseline na 24 sa tatlong may init na usapin: sa pagpili ng Senate President, sa magaganap na impeachment trial laban kay Vice President Inday Sara Duterte, at dito sa nagbabadyang Constitutional Assembly o yung CONAS, yung charter change, di ba? Na-diskurso na ho natin yung pagpili ng Senate President. Tungo tayo dito sa pangalawa sa listahan, yung impeachment of Vice President Inday Sara Duterte. Pag sinunod natin yung baluktot na katwiran na pwede mong pababain, yung bilang, yung denominator, yung immutable baseline na 24, ibig bang sabihin, bababa na rin yung pag-establish mo ng 2/3 ng Senado sa pagko-convict sa nakaupong Vice President? Huwag tayong magpapalinlang. Kasi pag 24 yung denominator, ang 2/3 niyan, 16. Malinaw yan. 16 yes votes ang kinakailangan to convict ang pangalawang Pangulo na uupo dyan sa impeachment court pag nagsimula na ang impeachment trial. Hindi pwedeng pababain din yung baseline, immutable baseline na 24. Kung hindi, magkakaroon ng anomalya. Pag pumayag tayo, ngayon pa lamang, di ang gagawin na lamang ng kasalukuyang administrasyon, magkulong ka pa ng 3 o 4 na senador para bumaba yung bilang, yung denominator. Pag nagkulong ka ng 4 na senador, mauuwi tayo sa 20 ang bilang ng senador, yung aktibo. Pag sinunod natin yung kanilang maling paliwanag, ano ang 2/3 niyan? Di bababa yung threshold. Hindi yan ang naging pakay ng mga framers o naggumuhit, sumulat ng ating kasalukuyang saligang batas. Sapagkat ang impeachment process, bagamat ito'y political and legal, napakasensitibo at sagradong mekanismo nito. Ang iyong inaalis dito sa kasalukuyan, pinagtatangka ang alisin sa katungkulan bilang Vice President si Inday Sara Duterte na ibinoto ng 32 milyong Pilipino. Napakalapot ng mandato, mas malaki pa ito sa kasalukuyang Pangulo Mas malaki ang naging boto ni Vice President Inday Sara kesa kay Bongbong Marcos. Ngayon, sa pagdidinig ng kasong impeachment sa kanya, sa articles of impeachment, pag sinunod natin itong maling direksyon na maaring babain o pababain yung denominator at hindi na 24, it will follow soon, very very soon, if we will allow it, pati yung pag-establish o pagbibilang ng 2/3, 2/3 hindi na ng 24, maaring 2/3 ng 20 o 2/3 ng 19 o 2/3 ng 18. Pabababain ng pababain. Hindi yan yung diwa ng mga sumulat ng ating kasalukuyang saligang batas. Para po malinaw, mahalaga kasi ito hindi lamang sa pagpili, paghalal ng Senate President, kung hindi yung pagboto diyan sa pag-conviction or no vote pagdating sa impeachment laban kay VP Inday. Huwag tayong magpapadala sa maling argumentong yan. No, hindi po tama yan. Kaya nga yung ating pamagat, immutable 24 versus Senator's fake win. Dalawa yung pinatutunguhan natin. Yung isang Senator fake win, si Senator fake win Tulfo. Di ba? Si Senator fake win Tulfo na nagpipilit magsagawa ng pagdinig ng Blue Ribbon. Bakit ba takot na takot kayo
na magpatuloy yung pagdinig ng totoong Blue Ribbon na pinamumunuan ni Senador Dante Marcoleta. Hindi tayo dapat pumayag na ang Senado ay ang impeachment court ay pagpe-preside ng isang Senator Faquin Gatchalian. Again, hanggat walang 13, Senator Faquin sila. Peke yung pagkapanalo peke yung pagkaupo. Yung ginawang pagdinig, nakita naman ninyo, yung ginawang pagdinig ni Senator Faquin Tulfo bilang fake chairman ng Blue Ribbon. Diba? Hindi naman nakikinig ang tao diyan. Pagka meron silang 13, by all means, take over all committee chairmanship, walang pwedeng magtanong. Walang pwedeng magtanong. At ito ang ating programa, ang ating podcast, paliliwanag din natin. Pag sila na ang mayorya, wala tayong magagawa. Meron silang mayorya Pero, hanggat wala kayong 13, iyan ang babansag sa inyo. Hindi ka pwedeng maging presiding officer ng impeachment court dahil Senator Faquin Gatchalian ka. Faquin yun Hindi yun yung diwa ng mayorya. Ganon din yung pag-assume ng chairmanship ng Blue Ribbon. Senator Faquin Tulfo ka naman. Diba? Ngayon, punayin lang din natin. Kasi hindi lamang ngayon nangyari yan. Diba? Imaginein mo, ilang taon na si si Senador Dante Marcoleta. Tapos, sasabihan pa na bibit-bitin, kekwelyuhan, palalayasin kita sa floor na yan, mahirap yan. Unang-una, yung mga nagaganap sa Senado, pinadlock daw, may bomb threat daw. Alam ho ninyo, ito'y punishable under the Revised Penal Code. Yung Article 143 ng Revised Penal Code. Ano po nakasaad doon? Acts tending to prevent the meeting of the assembly or similar bodies. Yung similar bodies, kabilang po dyan yung committee at subcommittees. Paano po magkakaroon ng violation ng Article 143 ng Revised Penal Code? Pagka meron pong napipintong pagdinig, kagaya ng pagdinig na gaganapin, I think, bukas ni Senador Dante Marcoleta sa Blue Ribbon Committee, merong yung subcommittee niya gagawa ng pagdinig. Ngayon, kahit na sinong tao, whether NBI, whether PNP, whether OSAA, whether AFP, kahit civilian, the offender who may be any person prevent such meeting by force or fraud. Kawawa ho dito, sa totoo lang, dapat maisip ito nito mga Senators Faquin, kawawa dito yung empleyado ng Senado. Alam mo ninyo, yung mga nanonood na empleyado ng Senado, maraming salamat po sa halos 4,000 live viewers natin. Patuloy po sana kayo na mag-engage. Patuloy po kayo mag-comment, mag-react. Ang pakiusap ko po, munting lambing, paki-share po ninyo ang ating podcast, yung nasa Facebook, at patuloy po kayo mag-follow, at yung nasa YouTube, patuloy po rin kayo mag-comment, mag-react, paki-share po ninyo, at mag-subscribe po kayo. Marami pong salamat. Sabi ni Baby Lixie, Menor Baby Lixie, ang pagkakaalam ko ay tuloy yung gagawing pagdinig ng Blue Ribbon Committee, yung subcommittee ni pinamumunuan ni Senador Dante Marcoleta. Kaya nga, pinag-usapan natin, pagka hinarang yung pagpasok ng kahit na sinong senador para gampanan ang kanyang trabaho diyan sa Senado, yan po'y paglabag sa Article 143 ng Revised Penal Code. At yung bantang ito, bagamat siya humingi na ng apology, history na po niya kasi ito Mamaya talakayin natin. Yung pagsabing bibit-bitin kita, kekwelyuhan kita, alam mo ninyo, si Senador Dante Marcoleta, malakas ho yan. Pero titingnan naman natin yung edad ng tao. Respeto naman sa mga taong mas may edad sa atin. Kung meron kayong hindi pagkakaunawaan bilang mga senador, edi ang gawin ninyo, magdebate kayo at mag-usap kayo sa floor ng Senado. Hindi yung para ka pa rin namang nasa radyo kung yung mga pananalita mo, kay senador na at hindi na akma yung mga ganong birada. Di ba? Yung mga ganong birada, hindi na akma yan. Ilan taon na
si Senador Dante Marcoleta. He doesn't deserve that kind of disrespect. Just to establish the kind of person at personality nitong si Senator Fake Win Tulfo. Hindi lang niya ginawa ito ngayon kay Senator Dante Marcoleta. Ginawa na rin niya yan kay dating general na naging secretary ng DSWD na si Rolly Bautista. Yung dating kalihim ng DSWD si General Rolando Rolly Bautista. Ginawa na rin niya. At ang sinabi niya ngayon kay Senator Dante, bibit-biting kita, kekwelyohan kita, palalayasin kita sa floor na yan because I am the legitimate Blue Ribbon Chair. Sabi yan ni Senator Fake Win Tulfo. Atras tayo ng kaunti. Back in 2019, ginawa na rin niya yan sa isang general. Pinagpipitagan, respetado, mahal ng mga sundalo, past and present. Itong si General Rolando Bautista, dating DSWD Secretary. Ano naman ang pinagsasabi niya noon? Nag-rant daw siya, nag-apologize din for his excessive ranting on radio at ang sinabi niyang, and I quote, pero yung pagpupuna po kay General Bautista, pagtawag ko sa kanya na walang kwenta, inutil, hindi ko babawiin yon kasi trabaho naman ng bawat opisyal magtrabaho. Imaginin mo kung gaano kaanghang magsalita ito. And now, idinimanda yung 18 dating sundalo. Imaginin mo kung paano na umikot ang mundo. Yung dating birada ng birada, kumakabira kung kani-kanino, ba, tawagin mo kekwelyohan mo raw yung kapwa mo senador, yung dating DSWD secretary, tawagin mong inutil. Ngayon, nung naglalahad, yung dating 18 sundalo, yung 16 ay dating Marines, yung 2 ay dating miyembro ng Philippine Army, idinimanda. Saan ka naman nakakita nun? Naging senador ka na, kung kailan ka naging senador, at saka ka naging onion skin, come on, you can be better than that, Senator Fake Win Tulfo. Hindi pwedeng ganyan. Hindi ka pwedeng onion skin. Kung makabira ka dati, sagad hanggang buto Bakit ngayon, naglalahad itong 18, ang pinakamatibay na armas dyan, harapin mo. Sana hinarap mo doon sa subcommittee level. Doon ka makipagtuos. Talaga bang nakita mo ko? Tinanggap ko? Kailan? Saan? Ano suot ko? Kumprontahin mo. Kung wala kang tinatago. Diba? Kung wala kang tinatago. Pero kung meron kang tinatago, may problema ka nga talaga. Tatakbo ka ngayon dyan sa husgado at you're going to use yung cyber libel o yung libel law pang-intimidate dito sa 18. Yung banta, bagamat siya nag-apologize na, pero pag-usapan lang natin dahil pinipilit pa rin nila na sila yung bagong mayorya. Hindi nga, Senators Fake Win Gatchalian at Senator Fake Win Tulfo, kumuha kayo ng 13, tapusin ninyo ang usaping ito. Get 13, tapos ang usapan. Nobody, no one, wala man kailangan magpunta sa Korte Suprema, settle it. Get 1, get 2, get 3. Pinakamaganda kung kaya ninyo, tapos ang usapang yan. Pero hanggat wala kayong tunay na mayorya, enjoy the moment na kayo ang minority. Use all available parliamentary tool para makipagtuos kayo sa mayorya. Pero hindi yung brasuhan. Di ba? Hindi pwede yung brasuhan. Kagaya nung nangyayari ngayon, yung outburst mo dati, outburst mo rin nung makailang araw, laban kay Senador Dante Marcoleta. Bakit si Senador Dante Marcoleta, malakas pa ito, maliksi, masigla, macho. Pero ibig ko sabihin, bakit hindi mo na lang sinabi ito sa isa? Wag na sa lahat. Isa doon sa 18 dating sundalo. Sana doon ka na lang namili o nagsabi na kikwelyohan mo sila kapag ka sila'y inakusahan ka na nakatanggap ka, hinatirang ka o tumanggap ka ng mali-malitang pera. Bakit hindi ka na lang namili doon?
Bakit ka hindi namili doon sa 12, sa 18? Kahit na yung sa tingin mong pinakakaya mo na, yun na lang sana ang binantaan mo, nakikwelyuhan. At hindi na ito pwede na astang kalye, senador ka na nga, 'di ba? So dapat 'yan hinay-hinay. At yung magaganap na Blue Ribbon bukas, alam naman ito ng Blue Ribbon, pwedeng paglabag ito sa Article 143 ng ating Revised Penal Code, yung acts tending to prevent the meeting of the assembly and similar bodies. Kapag mayroong projected hearing ang committee or subcommittee of the National Assembly at merong kahit na sinong tao, civilian man o member ng law enforcement units ang hahadlang sa paggamit ng puwersa o panlilinlang para hindi matuloy ang meeting, pwedeng gamitin yung Article 143. Ganon din yung Article 144 of the Revised Penal Code, yung bantang pangengwelyo. Di ba? Pinaiinit kasi yung mainit na yung nangyayari, pinaiinit pa ng mga reckless, irresponsible, immature, juvenile statement na kikwelyuhan. Kung may gusto kang kwelyuhan, mamili ka dun sa 18 sundalo. Yun ang kwelyuhan mo. Total, ganyan pa rin naman ang pananalita mo, munin mo na lang. Amunin mo, pisikalan kayo, mamili ka doon sa isa, sa 18. Huwag na yung kapwa mo, senador. Yung edad na lang nun dapat ginalang mo na. Dito hanap ka, total, ganyan pa rin, bruskuhan ang gusto mo, mamili ka isa doon sa 18. Mamili ka na kung sinong gusto mo. At yung sinasabing pangengwelyo, paglabag din yan sa Article 144 of the Revised Penal Code. Ano ibig sabihin nun? Yung disturbance of the proceedings. Pagka mayroong nagaganap na pagdinig, session ang Kongreso o kaya pagdinig ng mga komite or subcommittee nito at mayroong nanggugulo, ginugulo yung pagpupulong kagaya ng magaganap na Blue Ribbon at habang ginagawa ang pagdinig may manggugulo, maaaring idemanda ng paglabag ng Article 144 of the Revised Penal Code. At panghuli, yung paglabag sa violation of parliamentary immunity. Article 145 naman yan ng Revised Penal Code. Kapag merong gagawing at merong grupo na pipigilan ang sino mang miyembro, halimbawa naganap ito sa mababang kapulungan, sino man ang miyembro doon na pigilan mo, in our case, dito sa Senado, ito'y paglabag sa Article 145 of the Revised Penal Code. Yung babawalan mo siyang magpunta sa loob ng kanyang tanggapan, tatandaan natin co-equal branch ang Senado May sariling security force ito. Hindi pwede yung kung sino-sino lang. Kasi nga iniiwasan itong paglabag ng Article 145 of the Revised Penal Code. Kasi nga iniiwasan yung paglabag sa Article 143 ng Revised Penal Code. Yung pagpigil sa kahit na sinong tao sa isang mambabatas na gampanan ng kanyang trabaho. Yung violation of parliamentary immunity, hindi mo rin pwedeng pigilan ang sino mang senador na magpunta sa kanyang opisina sa Senado para gampanan ang kanyang trabaho. Lalo pa upang magpahayag ng kanyang sariling opinyon o kung may magaganap na botohan ng pagboto sa kung anumang measure o talakayang pinag-uusapan diyan sa Senado. So ito dapat maging again, hindi dapat immature, hindi dapat irresponsible, hindi dapat reckless, hindi dapat juvenile yung mga nasa Senado. Kanya yung 24 senators natin, to my mind, as a Filipino and as a lawyer, yung 24 ay immutable laban sa mga senators fake win. Ulitin ko kung bukas ay makabuo na kayo ng 13, di mahilingin ninyo sa administrasyon na magpatawag ng special session, walang magagawa ang kahit na sinong Pilipino kung may 13 kayo. Ganun talaga Ganun talaga. Tingnan ninyo, bakit mahalaga ito? Ulitin ko itong baseline na 24, yung denominator na 24, immutable baseline yan. Sa pagpili ng Senate President, sa pagdinig ng impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte at yung nagbabadyang CONAS. Hindi tayo pwedeng pumayag na malusaw yung 24 denominator. Kung hindi, uunti-untiin na yan.
Pag pumayag tayo ngayon, wala nang hintuyan. Ang mangyayari, mamimwersa na lang ng mamimwersa. Yung maliit na fraction na yan ng senador sa Senado at yung napakalakas na executive department. Kukulong na lang niya lahat ng senador na ayaw umayon sa kanyang kagustuhan. At pag nakulong niya na yung karamihan, di bababa ng bababa yung threshold. Gaya ng 2/3 na kinakailangang boto para makonvict ang pangalawang Pangulo sa magaganap na impeachment trial. Hindi na magiging 16. Pwede ba yon? Ang nangyayari ngayon, it's like moving the goalposts. Ano ibig sabihin ng moving the goalposts? Halimbawa, si Senator Faye Quinn, bano, basketball, kasi panahon ng finals ngayon. Finals ng NBA, finals ng PBA, at meron din tayong World Cup na kasalukuyang nagaganap, di ba? So halimbawa, basketball muna kasi nasa Pilipinas tayo, mahilig tayo sa basketball. Sa basketball, bano yung Senator Faye Quinn. Di siya makashoot ng free throw. Importante yung laban eh. Ibig bang sabihin, dahil bano ka sa free throw, pag tira mo, laging kapos, pwede bang galawin yung goal, ilapit sa'yo? Ganyan din yung ginagawa na pagbababa sa denominator na 24. Moving the goalpost. Para lang makabuslo ka, dahil nga bano ka sa free throw at all-important game on the line. Kinakailangan ka makabuslo ng free throw, gagalawin yung goalpost. Ilalapit sa'yo para umabot na yung tira mo at makabuslo ka na, makashoot ka, maka-score ka naman. O dili kaya, hindi gagalawin yung goalpost, papalapitin yung free throw line. Hindi na yung standard, iiksian para lang umabot yung tira mo, hindi nakapos. Bawal yan. Bawal yan. Kung bawal sa basketball yan, higit na bawal sa ating konstitusyon. Panguli, football, yung mga mahilig sa World Cup. Halimbawa, free kick. Free kick. Bano ka rin talagang sisipa ng free kick. Pwede bang galawin yung goal? Para kung ang sipa mo papuntang kaliwa, iuusog nila yung goal sa kaliwa para pumasok ang iyong sipa. Pagka naman papuntang kanan, ang iyong sipa, pwede bang galawin yung goalpost? Kung hindi pwede sa football, mas lalong hindi pwede na galawin ang denominator na yan ng ating saligang batas. Kung hindi, masisira ang diwa ng demokrasya. Masisira at masasalaula ang ating saligang batas. Kaya payong abogado, payong bilang Pilipino, yung mga nagnanais maging mayorya, immutable yung 24. Huwag ninyong pilitin yung mga senators Faye Quinn. Yung blue ribbon, mahalaga sa mamamayang Pilipino. Nakita naman ninyo, bakit ba ayaw ninyo? Ayan, may sagot sa iyo si Jovenal Potes Agor Jr. Bendalo daw kasi, sabi ni Mr. Robust. Ito problema. When you bend the law and you have a dose of Robust, nakainom ka ng Robust, you bend the law, paano yan? Yung nagiging issue ngayon, bend the legs daw or spread the legs. Ang dami na, hindi ba? Bakit? Kasi nga, masyado ninyong minamaliit ang katalinuhan ng mamamayang Pilipino. Nakalimutan nila na meron na tayong pahina na kung saan pilit nating inaangat ang inyong kaalaman at kamulatan. Hindi na pwedeng bendalo, hindi na pwedeng budol-budol ngayon. Wala nang ganun. Do it according to the Constitution. And when tomorrow comes, and they will have 13 or 14 or 15 senators on their side, walang pwedeng kumwestiyon na nun. Sila na ang mayorya, they can take over all the chairmanship at wala tayong magagawa. Kundi gamitin nung magiging minority, gamitin nila all available parliamentary tool para labanan kung ano man yung measures na sa tingin nilang hindi dapat pumasa at maipasa sa Senado. Sabi ni Hannah J. Johnston, and I agree, but alam naman ninyo, hindi tayo susuko. Di ba? Sabi naman ni Yems Beb, mata pobre, tawag sa mababa sa kanila, kargador. Apaka mata pobre. O yan ba
Yan ba yung makamasa kuno, makapilipino? Yan ba? Ako po naman si Alma. Maraming salamat si Alma, present si Alma, Yulo Mamosto, maraming salamat. At syempre, patuloy pa rin tayong pinagtatanggol ni Alma. Maraming salamat. Tama rin yung sinabi ni lalagay natin. Bakit ko sinasabi na kung meron na silang 13, 14 or 15, yan po talaga yung tyranny of the majority. Wala tayong magagawa Majority rules, majority wins. Pero hindi pwede na yung 12, tabla yun Di ba? Tabla yun. Sa eleksyon niya, pag nagtabla, toss coin Hindi pwede yung nagtabla, mag-aagawan kung sinong unang maupo sa office of the mayor, siya mayor. Walang ganun. Toss coin niya sinisettle pag tabla O lalo pa dito sa Senado. No? Sabi ni Ruth Sin, maraming salamat sa iyong pagsubaybay. Sabi naman ng isa, alam ninyo, walang problema kay BP Inday yung majority na yan Para lang po klaro tayo, lagay natin sa tamang konteksto at objective tayo. Question ba ni BP Inday at ng kanyang mga abogado nung pinaspas yung pagpasa nung panibagong articles of impeachment na ngayon ay nasa Senado? Nung nagpas siya, yung mayorya ng mababang kapulungan, meron ba kayong narinig sa kanya? Meron ba silang i-file na petisyon sa Korte Suprema? Questioning yung resulta na bakit may majority? Hindi. Bakit? Alam ni VP Inday Sara Duterte ang kahulugan ng mayorya. Alam ni VP Inday Sara yung kahulugan ng majority. Simple yung majority, hindi ba? Simple yung majority. Bakit hindi maunawaan ng mga nagbubulag-bulagan at nagmamanhid-manhiran itong simpleng majority ng 24 ay 13? Mahalaga ito, ulitin ko, yung immutable baseline sa pagpili ng ating Senate President. Bakit? Sapagkat nariyan yan sa ating saligang batas. Pag dumating yung panahon na may mayorya si Senator Faquin Gatchalian, di siya na ang Senate President. Minority na si Senator Alan Peter Cayetano at magkakaroon tayo ng Senate President Sherwin Gatchalian. Pero hanggat wala ka pang mayorya, huwag mong ipilit yan. Huwag mong sirain ang ating saligang batas. Huwag mong lituhin ang kaawa-awang empleyado ng Senado. Pag nagsimula ang ating impeachment trial in relation yung moving the goalpost, hindi ka makabuslo sa free throw dahil bano nga Hindi makashoot Pwede mo bang ilapit yung goal? Yan yung nangyayari. You cannot and we should not permit them to change the rules while the game is ongoing. Imaginin mo bano. Si Senator Faquin, bano. Hindi makashoot ng free throw. Third quarter, pwede bang sabihin ng commissioner ng ligang yan, binago ko yung patakaran. Maaari siyang lumapit para makashoot siya ng free throw. Hindi pwede yan. Ano naman ang relasyon ng hindi pagpwedeng yan? Merong kasing ipinapasa na Senate Proposed Resolution number 430. Ito, Senate Proposed Resolution number 430. Ano linalaman nito? Na maaari daw palitan, maaring mag-elect yung majority of the members present, maaari silang mag-elect ng isa pang senador na maging presiding officer ng impeachment court. Bakit natin babaguhin? Umuusad, gumugulong na yung impeachment case diyan sa Senado laban kay VP Inday Sara. Hindi ba't constituted na kayo as the impeachment court? Hindi ba yan changing the rules while the game is going on? Hindi ba yan ay bawal? Hindi ba yan ay illegal? Hindi ba yan ay unconstitutional? Kasalanan niya. Halimbawa't may mayorya na kayo, kung gusto ni Sherwin Gatchalian maging Senate President, embrace it. Pero huwag ka ring aatras at tatalikod sa iyong mandato at sa iyong responsibilidad. Ano yun? Mag-preside diyan sa magaganap na impeachment trial.
Ang sukatan kasi ngayon ng isang mahusay na presiding officer ay yung ipinamalas, ipinakita ni dating Senador Juan Ponce Enrile. Kung hindi mo kasi kaya yan, pasok ka kasi ng pasok. Gusto mo maging Senate President, gusto mo maging presiding officer. Ngayon gusto mo aatras, papalitan. Nagsisimula na. Yung Senate constituted na as an impeachment court. Nanumpa na nga silang lahat, hindi po ba? Bilang senator judges. Nagsuot na nga ng robe. Robe, hindi robust. Nagsuot ng robe, hindi robust. So yan, malinaw yan. Hindi tayo dapat pumayag, immutable yung baseline, mahalaga ito sa pagpili ng Senate President. Bakit? Bilang pagrespeto at pagtaguyod sa ating saligang batas, sa pag-usad ng impeachment court dito sa impeachment laban kay VP Inday, ang 2/3, ang denominator ng 2/3 to get a conviction ay 24. Hindi pa pwedeng bumaba. Hindi pa pwedeng bumaba, immutable yung 24 na yan. At panghuli, yung nagiging usap-usapan din lately, yung CONAS. Yung CONAS, hindi rin tayo dapat pwedeng pumayag na ibaba rin nila yung threshold pagdating sa pagpayag o approval ng Senado. Hindi pa pwedeng hindi 3/4 o mababa sa 3/4. Ang 3/4 is 18. So pag ginalaw natin yung 24 denominator, bababa rin. Yung bilang ng 3/4 na yan, maaring 16, 15, 14. Malaking kalokohan, hindi yan ang naging layunin at desisyon ng mga nagsulat at naglimbag ng ating saligang batas. So ito po ang ating live podcast today, Immutable 24 versus Senator's Fake Win. According to may nakikita ko advisory, matutuloy yung Blue Ribbon Committee hearing bukas ng subcommittee ni Senador Dante Marcoleta. Atin pong antabayanan, subaybayan, ano pang maririnig natin. At tila meron pa daw lalabas na panibagong batch or grupo ng 12 o 14 na hindi ko alam kung dating Marines o dating Philippine Army, mga dating sundalo na may kinalaman din first-hand personal knowledge nila ng paghatid ng mali-maletang pera at kung kani-kaninong personalidad. Antabayanan po natin yan at ating patuloy na hingin na panagutin ang lahat ng dapat managot diyan sa trilyong pisong pagnanakaw ng pondo nating mga Pilipino. Maraming salamat sa aking kapwa Thomasian, si Gina Francisco. Mabuhay ka, Ma'am Gina. Maraming salamat sa iyo. Si Mikmik din, pinakita ko kanina, si Mikmik ng South Korea. Maraming salamat. At asan yung isa? Si George T. So maraming salamat sa inyo lahat. Sana ay patuloy ninyo na subaybayan yung ating podcast. Patuloy po kayong mag-engage, mag-like, mag-comment, mag-react, mag-share at mag-follow sa Facebook. At ganun din po yung nasa YouTube. Sana ay patuloy kayong mag-engage, mag-comment, mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat sa inyo pong support at pagsubaybay sa muli po nating paghaharap dito sa ating podcast. Ako po muli ang inyong kaibigan, Attorney Vic Rodriguez. Ang ating layunin, maiangat ang antas ng pampublikong diskurso at madagdagan ang inyong kamulatan at kaalaman sa mga mahalagang usaping panlipunan. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyong lahat. Vic Rodriguez, Pilipino, abogado, maisog. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang kinakailangan po sa Senado ay yung constitutional quorum, hindi kolorum. Alam naman natin na ang atensyon ngayon ay nakafocus or nakatuon diyan sa Senado. Napakaraming mga citation nung nabuhay muli yung kaso ng na-desisyonan. Actually, hindi po ito na-desisyonan ng Korte Suprema. Mali yung nagbabanggit ng kasong Avellino versus Cuenco. Alam natin na ngayon ay bukod sa krisis ng ekonomiya, bukod sa krisis ng enerhiya, nahaharap tayo sa isang krisis diyan sa equal branch of government, itong legislative branch of government. Bakit? Meron pong mayorya. Yung mayorya
ay pinamumunuan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ko po siya kaibigan. No, ito ay factual at we will be very objective dito sa pagtalakay natin ng quorum, hindi kapritsyo. Ang kinakailangan po sa Senado ay yung constitutional quorum, hindi kolorum. Anong nangyari? Bakit may mga usurper na pumapapil na sila daw ang majority? Again, there is a wrong invocation of the case of Avellino versus Cuenco. Naririnig niyo po iyan. Laging sinasabi na ayon daw sa Korte Suprema sa desisyon ng Avellino versus Cuenco, ang mayorya, ang quorum, etc. Atin po itong tatalakayin, hihimayin, lilinawin at sisikapin kong pasimplihin. Yung kaso pong binabanggit, it's a wrong invocation of the doctrine of Avellino versus Cuenco. Sapagkat yung kasong binabanggit nung mga nagpipilit maging mayorya base sa kanilang kapritsyo at hindi dahil sa quorum, ang linalaman po ng desisyong yan ng Korte Suprema ay hindi patungkol sa quorum. Wala pong diskusyon diyan patungkol sa quorum na magiging legally binding. A brief background. Yung kaso po ng Avellino versus Cuenco was decided way back in 1949, March of 1949. Anong saligang batas ang umiiral noong 1949? Ang umiiral na saligang batas po noon ay yung 1935 Constitution. And as you know, kung hindi pa man, sa ating maiksing kasaysayan ng ating republika, mahigit 100 taon pa lamang tayo, nakaka-anim na saligang batas na po tayo. A brief background or a brief review. Una dyan, yung 1899 Constitution, yung Malolos Constitution. Yan yung tinatawag na First Philippine Republic. Pangalawa, pumasok na po dyan yung 1935 Constitution. Yan po yung pangalawang iteration sa ating saligang batas. Hindi naglaon, nagkaroon po tayo ng 1943 Constitution. Ito po yung panahon ng pananakop ng bansang Hapon. Ito po yung kinikilalang Second Philippine Republic. Nung tayo'y sinakop ng bansang Hapon. At alam naman natin ang naging resulta ng World War II, talo ang bansang Hapon, sumuko, nagbalik tayo sa operasyon or coverage ng 1935 Constitution. Kaya itong kasong Avellino versus Cuenco, na desisyonan ito in the light of the provisions of the 1935 Constitution. Pagkatapos po niyan, nagkaroon tayo ng 1973 Constitution. Napaka pang-apat na saligang batas na po iyon. At pagkatapos niya, nagkaroon ng EDSA Revolution, sinipa, paalis ng pwesto at ng Malacanang si Ferdinand Marcos Sr. By virtue of Proclamation number 3, issued by then President Cory Aquino, nagkaroon tayo ng Freedom Constitution. Maiksi lamang ang tinakbo nun. Dahil nga habang hinuhulma, habang pinagdedebatihan ng Constitutional Commission yung panukalang saligang batas natin, meron munang umiiral na Freedom Constitution. Again, pinanganak yan by virtue of Proclamation number 3 issued by then President Cory Aquino. Hindi naglaon, eto na, yung 1987 Constitution. Yan pa rin hanggang ngayon ang umiiral. Ano ang sinasabi ng ating saligang batas pagdating diyan sa pagpili ng liderato ng Senado? Again, Senator Alan Peter Cayetano is not a friend of mine. Ito'y objektibo natin dahil itong layunin ng hakbang ng maisog ay yung ating to uphold, to defend, to respect our Constitution. Malinaw po sa Article 6, Section 16, Paragraph 1 ng ating saligang batas na ang Senado ay binubuo ng 24 na senador. At sinasabi doon, kung magkakaroon ng eleksyon sa presidente o opisyal o liderato ng Senado, dapat ito'y naayon sa boto ng mayorya. Mayorya, ano ba ang mayorya? Sabi sa ating saligang batas, by a majority vote
of all its respective members. Pag sinabi mong all, lahat. Pag sinabi mong lahat, patungkol sa Senado, 24. There are 24 senators in our republic, in our system of government. Malinaw yan. Kaya si Alan Peter Cayetano ay naging Senate President sapagkat naihalal siya ng 13 senador noong May 11. Ngayon, merong nangangahas kunin o agawin ang liderato mula sa kasalukuyang mayorya ng Senado. Pwede naman ho yan. Ganyan naman ang buhay sa Senado eh. Maya't maya, pag ayaw nila, hindi nagkasundo, nagpapalit ng liderato. Subalit, if I may use the words and the wisdom of then Chief Justice Manuel Moran. Chief Justice Manuel Moran is an eminent jurist. Respetado ito nung kanyang kapanahunan magpahanggang sa ngayon. Yung kanyang mga desisyon, yung kanyang mga concurring opinion o kaya yung kanyang dissenting opinion na i-quote pa rin from time to time dahil he's a brilliant and ethical jurist. Ang sinabi niya, kung ikay nagnanais maging leader ng Senado, walang problema. Hindi saklaw ng executive department yan, hindi rin saklaw yan ng judicial department. Sapagkat eco-equal nga. Subalit, ito'y patungkol din sa nag-aastang Pangulo, kunwari ng Senado, inaagaw kay Senate President Alan Peter Cayetano, si Sherwin Win Gatchalian. Senator Win, if you want to win the presidency of the Senate, you must win according to the provisions of the Constitution. Dapat may quorum, hindi pwedeng kapritsyo. Yan ang sinasabi natin dito sa ating pamagat. Quorum, hindi kapritsyo. Ulitin ko ha, yung pagpili ng mayorya, kagaya ng posturing ni Senator Win Gatchalian, Senator Win, in order for you to claim victory, you must win your victory as Senate President in accordance with the Constitution, no less. Hindi pwedeng kapritsyo. Kailan pa naging mayorya yung 12 ng 24? 24 divided by 12 is 24 divided by 2 is 12. Kahit yung batang nasa elementary, alam niya yung konsepto ng mayorya. Ang mayorya ay 12 plus 1, 13. Bakit mahalaga ito? Sapagkat sa ginagawang pagdinig ng Blue Ribbon Committee hearing, hindi dapat dalawa ang Blue Ribbon, hindi dapat dalawa ang Senado. Isa lang ang Senado at sa kasalukuyan ang kinikilala, ang kinakatigan ng batas at ng ating saligang batas na mayorya ay ang mayorya na pinamumunuan ni Alan Peter Cayetano. Mali po yung nagsasabi ayon sa kaso ng Abelino versus Cuenco. Bakit po mali? Hindi dinesisyonan ng Korte Suprema ang usapin pagdating sa quorum. Bakit? Again mga kababayan, ang desisyong ito, March 4, 1949, ito'y nadesisyonan sa ilalim ng 1935 Constitution. At ang naging tindig by yung decision po kasi diyan, yung vote ay 6-4. 6 ang nagsabing i-dismiss ang petisyong yan. Bakit? Simpleng kadahilanan. Ito raw ay political question at ito'y labas sa kapangyarihan ng noon Korte Suprema by virtue of the 1935 Constitution that was operative at the time the case of Abelino versus Cuenco was decided. So malinaw doon na wala pa yung kinikilala natin sa kasalukuyan sa ilalim ng 1987 Constitution. Yung Article 8, Section 1 of the 1987 Constitution. Yung tinatawag na expanded jurisdiction of the Supreme Court. Ngayon, yung seemingly ay political question, maaari ng pasukin, maaari ng desisyonan at pwede ng hatulan ng ating Korte Suprema kung merong aligasyon
na yung isang branch, instrumentality, or agency of a government acted in excess of or lack of jurisdiction. Ano, malinaw yan. So yung expanded jurisdiction ng ating Korte Suprema ngayon, wala yan dati sa ating 1935 Constitution. Kaya yung Avellino versus Cuenco, wala pong naging desisyon dyan ang nooy Korte Suprema sapagkat simple ang kanila. Nag-sidestep, iniwasan yung issue. Ayaw nilang ma-involve. Ang sabi nila, respeto namin sa co-equal branch of government, ito ay hindi justiciable question, ito ay beyond the commerce of the court, ito ay political question, ayaw naming manghimasok. Ngayon, present day, forward, ito pa rin ang ginagamit ng mga makakapritsyo ng grupo ng nais maging pinuno ng Senado nang hindi nananalo sa isang demokratikong pamamaraan ng eleksyon ng mayorya na miyembro ng Senado. Malinaw yan. Mali po yung invocation of Avellino versus Cuenco. Malinaw sa atin na pagka ang requirement na ng constitutional quorum ang kini-question, ito ay isang judicial question. Tanong, sino ang dapat magpetisyon sa Korte Suprema? Dapat ba yung kasalukuyang Senate President o yung nag-aastang Senate President? Sa aking pong mata, sa aking pananaw, bilang taong Pilipino, bilang abogado, wala pong dapat gawin ang kasalukuyang mayorya ni Senate President Alan Peter Cayetano. If someone would want to challenge it, it should be the group of Sherwin Gatchalian, Senator Sherwin Gatchalian. Sila ang dapat tumakbo sa Korte Suprema. Balit, alam naman natin na hahaba pa yan, hanggat si Alan Peter Cayetano ang Senate President, dapat magtuloy-tuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa pamumuno ng chairperson nito na si Senadora Pia Cayetano at ang subcommittee chair or head na si Senador Dante Marcoleta. Hanggat hindi sila napapalitan, sila ang dapat kilalanin na liderato, tunay na liderato ng Senado na nagmula sa tunay na quorum na 13 senador na bumoto, hindi sa kapritsyo ng mapang-onseng senador na ngayon ay naging 12, bagamat sila'y kolorum, nagpipilit na maging quorum. Kaya ang ating pong pamagat, quorum, hindi kapritsyo. Why are we espousing quorum, hindi kapritsyo? Dapat quorum, hindi kapritsyo. Dapat quorum, hindi kolorum. Bakit? Because as a Filipino, ang gusto natin umunlad ang ating bansa. Uunlad lamang ho tayo if we will all work collectively as a nation, as a people, lalo na yung ating mga halal na mambabatas, halal na leaders natin hanggang local government units, we should all strive, we should all aspire for, and we should all consciously work for a long-term constitutional stability. Yung ginagawa ngayon na pagpipilit umano ng quorum kahit ito'y dahil lamang sa kapritsyo at wala naman talagang quorum, hindi po iyan makakatulong sa ating kinalalagyan ngayon na meron tayong energy crisis, meron tayong economic crisis, hindi na natin kinakailangan dagdagan ito ng political instability or political crisis. Ano, malinaw yan. We should not be happy or we should not strive for an immediate. So bagamat, agad-agad man ito, bagamat ito isang short-term political victory at the expense of long-term constitutional stability. Huwag tayong pumayag dyan. So sa akin pong pananaw, ang ating topic ngayon, quorum, hindi kapritsyo. Si Senator Alan Peter Cayetano pa rin ang namumuno bilang tunay na halal na Senate President. Basihan, tingnan ho ninyo yung Article 6, Section 16, subparagraph 1 ng ating saligang batas. Basahin ko na lang ho. The Senate shall elect its president by a majority vote of all its members. Pag sinabi mong all, 24.
Alam naman natin lahat yan. Itinuturo din naman sa elementary students yan na ang ating system of government, 24 ang ating senador. So sa pagpili at pagboto ng ating senador, dapat yan ay mayorya. Ano ang mayorya ng 24? 12 ba? Mali. Sapagkat ang mayorya ay 1/2 plus 1. 1/2 of 24 is 12. Plus 1, 13. Yung 12 ng dating mapang-11, out po iyon. Hindi mo kailanman maituturing na majority yon. Tanong, wala naman si Senador Bato. Wala naman si Senador Jinggoy Estrada. Tanungin natin sila. Nung kayo ba'y nagbasa ng roll, nung nag-roll call ba kayo, sinama ninyo ang pangalan ni Senador Bato at ni Senador Jinggoy Estrada? Sapagkat kung sinama ninyo yung pangalan ni Senador Bato at Senador Jinggoy Estrada, 24 ang base ninyo. At pag 24 ang base ninyo, ang mayorya niyan ay 13. It can never be 12. Noon, magpahanggang sa ngayon, hanggang sa darating na panahon, hindi magbabago yan. Ang mayorya ng 24 ay 1/2 plus 1, meaning 1/2 is 12 plus 1, 13. It can never be 12. And in the same decision or obiter dictum, naririnig niyo yan, yung obiter dictum. Ano ba ang kahalagahan nung kaso ng Abelino versus Cuenco? Bukod sa ang ginamit na sukatan niyan ay yung pasena o lipas ng saligang batas, yung 1935. Ito po'y maituturing na obiter dictum. Ibig sabihin, dinismiss po ito ng Korte Suprema. Hindi po na-desisyonan o nahatulan o na-settled yung issue ng quorum. Ang sinabi lamang dito, dismiss yung petition ni Senator Jose Abelino dahil nga walang jurisdiction ang Korte Suprema nung mga kapanahonang iyon. Sa botong 6-4, 6 ang pabor, dismissing the case, 4 lamang ang hindi pumabor. Nagkaroon ngayon nung mga opinion. Yung iba panig na opinion, yung iba na may dissenting opinion, kung saan nabanggit o na talakay yung mga issue ng quorum. Ano ngayon ang halaga ng mga opinion, ng dissenting or concurring opinion? Wala po. Hindi po binding iyon. Yung obiter dictum, ibig sabihin lamang po nun, something said in passing. Meaning, ito yung pagmumuni-muni na ito yung mga sana dapat ganito. O yung mga hypothetical positioning ng mga mahistrado noong 1949 nung umabot sa Korte Suprema ang kasong ito. Ito po'y simpleng obiter dictum. Ulitin ko it's a Latin term. Sa English pa ay ibig sabihin something said in passing. Hindi ito legally binding. Sa Tagalog, so meron tayo obiter dictum, Latin. Sa English, something said in passing. Sa Tagalog pa, ibig sabihin ito yung pagmumuni-muni. Personal, kanya-kanyang pagmumuni-muni nung mga mahistrado nung mga kapanahonang iyon. Ang sinabi dito, ang gamitin natin yung naging kataga ng isa sa mga hukom o mahistrado noon, si Justice Gregorio Perfecto. Ang sinasabi niya, tayong lahat hindi lamang yung mga senador, tayong mga ordinaryong Pilipino, anuman ang antas mo sa lipunan, mayaman ka, katamtaman, negosyante, empleyado, mamumuhunan, dapat pakinggan natin. Dahil ito dapat ang ating maging pananaw. Ang sabi ni Justice Gregorio Perfecto nung mga panahong iyon, and I quote, if we could view, applicable po ito sa kasalukuyang problema sa Senado, if we could view this controversy, and I am now referring to the controversy, sa pamimilit sa kapritsyong pangaagaw ng grupo ni Sherwin Gatchalian, if we could only view this present controversy with the discipline and attitude of a mathematician, tackling an algebraic equation, the answer will be very, very simple. Yung grupo ng 11 na naging 12 na ngayon sa kapritsyo nila nais maging pinuno ng Senado, they will arrive at a very basic and simple conclusion.
they have no constitutional quorum. Wala silang constitutional quorum. Ulitin ko ha, if we could only, lahat tayo, all of us, if we could only view this controversy in the Senate now with the attitude and discipline of a mathematician who is tasked to provide an algebraic equation, this answer will be very, very simple. The answer will be very, very simple. There is no constitutional quorum kung saan maaring manghiram ng tapang at autoridad ang grupo ni Senador Win Gatchalian na sabihin sila ang bagong mayorya at liderato. Hanggat malinaw, hanggat hindi binababa ng ating Korte Suprema ang threshold in determining the majority when it comes to electing the Senate President, that will remain to be 12 plus 1 or 1/2 plus 1, 13. So, moving forward sa ating sinasabing iyan, yung 12 nagsasabi ngayon na sila ang mayorya, tanungin natin, ano ba ang basihan ninyo? Kayo ba'y constitutional quorum 12 o unconstitutional na quorum 12 pa? Mahalaga ito sapagkat we cannot afford na magkaroon tayo ng dalawang Senado, each side claiming to be the majority, each group claiming to be or to enjoy the support of the majority. Hindi malayo na ito'y aabot sa Korte Suprema. At sana pag ito'y umabot sa Korte Suprema, hindi iwasan ng Korte Suprema na sagutin ang katanungang ito. It's a justiciable question capable of judicial determination. Sapagkat ang pinag-uusapan na dito, yung iniwasan noong 1949 case ng Avellino versus Cuenco, yung tamang bilang o threshold ng quorum. Kung ito'y simpleng babasahin mo sa ating saligang batas, ang quorum sa Senado para makapagpalit ka ng liderato ay 12 plus 1. Ano ngayon ang maaaring tama ito, lagay natin ito. Ito nga ang bilang nila si Loresil CC Colina, 11 plus 1, 13. We should not allow this kind of distortion. Bakit? Hindi biro ang usaping ito. Hindi na kailangan ng ating bansa ang ganitong kapritsyo ng iilan, makuha lamang ang liderato ng Senado. And I hope the Supreme Court, being the unbreakable guardian of the Constitution, pagka sila ay confronted with the same issue na pinag-uusapan ngayon, hindi sila mag-sidestep, hindi sila umiwas at huwag nilang i-invoke yung invocation na nangyari sa Avellino versus Cuenco na walang jurisdiction ng Korte Suprema sapagkat ito'y political question. Hindi na po pwede yun. Bakit? Meron na po tayong Article 8, Section 1, yung expanded jurisdiction of the Supreme Court. They can now take cognizance of any petition questioning any acts, orders, decree of any branch, instrumentality, or agency of government kung merong aligasyon na ito po ay ginawa in excess of or lack of jurisdiction. Pwede nang pumasok ang Korte Suprema. To be very, very academic and objective sa ating pinag-uusapan ngayon, anong pwedeng gawin nitong Capriccio 12? Ang maaari nilang gawin, pag nagpatawag ng special session si Bongbong Marcos, at yan ay napapag-usapan para daw ipasa yung mga urgent or important bills. Alam naman natin na kung talagang may urgent or important bills, dapat sinertify niyang urgent yun nung hindi pa nag-a-adjourn sine die ang legislative branch. But anyway, ang maaari nilang gawin, pag nagpatawag ng special session ang Pangulo ng Pilipinas, kung talagang meron silang 13, di magdeklara sila na all positions vacant. Take over sila. Okay, malinaw yan. Wala tayong magagawa ho dyan pare-pareho Whether you are for or against Senator Alan Peter Cayetano as the Senate President, wala tayong magagawa ron.
dynamics po talaga ng Senado yun. Maya't maya, nagpapalit sila ng liderato, depende sa alignment ng majority, but kung merong gustong manalo, halimbawa si Sherwin Gatchalian, Senator Win, if you want to win, you have to anchor your victory in accord with our Constitution. Kinakailangan meron kang 13. Pag nagpatawag ng special session, halimbawa, si Bongbong Marcos, at meron kayong 13 o higit pa, meron na kayo kanyo ngayon 12 eh. Ang problema nila, nahalal si Alan Peter ng 13. Kasi nga, yun yung barest minimum. Hindi ka na pwedeng bumaba sa 13 for you to claim the support of majority. Gano'n naman ang democratic workings ng isang bansang kagaya natin, a republican and, di ba, sovereign state wherein the sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. So dito, yung rule of majority na nanaig. Ano ang majority sa Senado? Pasimplihin na lang natin. Ang majority, tanungin man ninyo ang batang paslit na nakakaintindi na ng arithmetic, ng matematika, ng simpleng formula. Ang majority, pagka 24 ang bilang, ang majority niyan ay 13. Pag nagpatawag ng special session at sila ay merong 13, walang problema, wala nang aalma. Meron silang 13. Di sila ang mayorya. Pero sa ngayon, si Senator Win must win his victory. Senator Sherwin, if this podcast will reach you, if this podcast will ever reach you, as a Filipino, as a lawyer, as an advice, if you want to win, you must win your victory as Senate President in accord with the provisions of the Constitution, nothing less. Walang cutting corners, walang kapritsyo. Kung 12 pa lang ang bilang mo, hindi ka maaaring maging mayorya. You have to respect the victory of Senator Alan Peter Cayetano when he was accorded a 13 votes coming from your peers there in the Senate. Malinaw yan, kaya wag nating i-shortcut. Habang yan ay hindi pa nare-resolba, no, habang hindi pa yan nare-resolba, isa lang ang Senado. Kahit balik-balik ta rin ninyo ang saligang batas, isa lang ang Senado ng Republika ng Pilipinas. Hindi madadagdagan ng bilang, hindi mababawasan ng bilang hanggat hindi naamyendahan ang ating saligang batas. Kaya kung sakasakaling itong isyong ito ay aabot sa Korte Suprema, we count on, again, the Supreme Court as the unbreakable guardian of the Constitution, na hindi nila iwasan ang bagay na ito kagaya ng pag-iwas noong 1949 composition ng Korte Suprema. Hindi mo sila masisisi sapagkat noong 1987 lamang nagkaroon ng provision like Article 8 Section 1, yung tinatawag nating kaming mga abogado, expanded jurisdiction of the Supreme Court. Maaari na silang pumasok ngayon sa mga petisyon o tanong o katanungan o question na papasok doon sa kanilang expanded jurisdiction. Whenever the petition or the issue raised before them entails the act, omission, or decree of a equal branch of government, the instrumentality or agency of the government na merong allegation that it acted with grave abuse of discretion or lack or in excess of jurisdiction. Pwede nang pakinggan yan, pwede nang dinggin yan. Being the unbreakable guardian of the Constitution. Para malinaw lamang po yan. Sabi ni Tata Studio, so what happened to this na nag-assume as Senate President or binago nila na sila lang? Sa aking mata bilang abogado at bilang Pilipino at bilang estudyante ng batas at estudyante ng politika kagaya ninyo, walang personalidad itong 12 na nag-a-assume umano ng mayorya o ng liderato base lamang sa kanilang kapritsyo. Litin ko wala tayong magiging debate, wala tayong pag-uusapan, hindi na kinakailangan umabot sa Korte Suprema, hindi na kinakailangan questionin at ma-question ang constitutionality ng ginagawa nilang posturing as the new majority kung meron silang 13. Tanong, paano sila magkakabutuhan?
naka-adjourn naman sine die ang ating Senado. Pag nagpatawag ng special session ang ehekutibo, may solusyon naman sila Pwedeng magpatawag ng special session si Bongbong Marcos bilang Pangulo ng Pilipinas. Bala na sila kung anong justification nila. Anong kunwari ipapasa, ano yung mga urgent bills na dapat sana ipasa, nung regular naman ang takbo ng Senado, wala namang sinecertify na urgent. Magkaganoon pa man, maaari niyang gawin yun. Prerogative yan ng executive branch acting through the President. At pag humiling siya ng special session, maaari na ngayon magdeklara ng bakante ang lahat ng posisyon sa Senado. Kung meron ng 13 itong grupo ni Sherwin Gatchalian. Kung wala pa rin, mananatiling Senate President si Senate President Alan Peter Cayetano. No, kahit na ikulong mo pa si Jinggoy, kahit pa hindi present or absent lagi si Senator Bato dahil nga alam natin yung issue that is confronting him. No, bakit? Ang magiging basihan yung ating saligang batas. Balik-balikan lang ninyo yung ating saligang batas. May comment dito si Mohamed Ali Malo. Magkaiba kasi ang attorney at hindi yung iba kasi parang hindi malantad ang katotohanan, self-proclaimed sila. Kaya nga, para matapos ito, yung misleading yung headline ng isang pahayagan ng mainstream na si Chis Escudero raw ay binasag niya yung impasse o yung deadlock. Hindi po totoo yung paano mo babasagin? You end up with 12-12. Walang mayorya. So pag walang mayorya, carried pa rin yung kasalukuyang mayorya na ibinoto ng 13 Senado. Meron namang solusyon dyan na hindi na kinakailangan umabot sa Korte Suprema. If the group of Sherwin Gatchalian na talagang kating-kati na maging Senate President, kung confident kayong may numero kayo o meron pang babaliktad o meron pang maghuhudas o magta-traidor, yung pinaka-traidor sa lahat ng traidor kung meron pang gaganon, di magpatawag ng special session. And during the conduct of the special session, di dapat ideklara nyo na all positions vacant. Take over kayo. Wala nang pwedeng kumestyon yan. Wala na. And I think, as a man of law, kahit si Senator Alan Peter Cayetano will not question yung lawful takeover. Bakit? Magagamot nila yung ginagawa nila ngayon, yung kawalan ng constitutional quorum. Alan Peter Cayetano assumed the Senate presidency on the basis of a constitutional quorum. Itong isang grupo na ang basihan lamang ay kapritsyo at hindi quorum, kaya binabansagang quorum 12 tuloy sila. Hindi maaari yan. Ulitin ko Senator Win, if you want to win your victory as Senate President, partner, iparehas mo naman. Lumaban ka naman ng patas. Huwag naman kapritsyo mo lang. Gamitin mo, kaibiganin mo yung saligang batas para kampihan ang panig mo. Paano? Bumuo ka ng 13, 14, 15, kung sino pang magtatraidor, kung sino pang babaliktad, kung sino pa yung mga binabansagang hudas doon sa 13. Bumuo ka. At pag nakabuo ka, pag nagpatawag ng special session ng executive through the office of the president, wala nang kikwestiyon. Wala nang kikwestiyon. Bakit? Kakampi mo ang saligang batas. Pero wag mong puwersahin. Itong ginagawa ninyo ngayon, sisirain ninyo ang bansa. Hindi natin kailangan ito. Tayo'y lugmok sa krisis. Krisis ng enerhiya, krisis ng ekonomiya. Huwag ninyong sirain ang ating bansa. Kung hindi kayo mapapagkatiwalaan ng mga ordinaryong Pilipino sa tamang pagbilang ng mayorya, na 13, hindi 12, paano namin kayo pagkakatiwalaan sa gusto ninyong matamo na maging leader ng Senado? Mga kababayan, wala pong politika sa ating podcast ngayong araw. Tanungin ninyo, if we cannot trust them in making a proper count kung ano ba ang mayorya ng 24
Bakit natin sila pagkakatiwalaang mamuno bilang Senate President at iba't ibang liderato ng Senado kung hindi sila marunong magbilang? Kung kanilang sasagasaan ang ating saligang batas. Kaya mahalaga na kung talagang meron silang numero, convince your allies in the administration, patawag ka ng special session in the guise of passing an urgent bill. Alam naman natin yan. Huwag na tayong para tayong pinanganak kaninang umaga lamang. Di ba? Kung may numero, kung may babaliktad pa, di may numero kayo. At kung may numero kayo, napakinggan ko sa maraming interview kay Senate President Alan Peter Cayetano. He's willing to go, he's ready to go anytime. Bakit? Hindi dahil hindi niya mahal ang Senado. Hindi dahil hindi niya mahal yung kanyang mga kasamahan. Kundi nauunawaan niya. Ganyan ang buhay ng Senate President. Maaari kang palitan anytime. Anytime. You can be asked to go at pag dumating yung panahon na yun, basta ito'y naayon sa saligang batas. Walang pwersahan, walang kapritsyo. Bantayan natin kung ano ang gagawin nila. Hindi pwedeng dalawa ang Senado. Magkakaproblema ang Republika ng Pilipinas. Bukod sa problema natin sa enerhiya at sa ating problema sa ekonomiya, krisis na po tayo Magkakaproblema tayo pag hindi ito rinresolba. Ulitin ko yung Avellino versus Cuenco, ang naging doctrine dyan o ang naging desisyon sa pagdidismiss ng Korte Suprema noong mga kapanahon ng iyon. Yung kasong iyon was decided under the operation of the 1935 Constitution. Ngayon po'y 1987 Constitution ang umiiral. Pasay na po iyon. At hindi po dinesisyonan ng Korte Suprema ang issue ng quorum doon. Ang ginawa po ng Korte Suprema, hands-off policy. Umiwas. Nag-sidestep. Ang ginamit nila bilang respeto sa co-equal branch of government. Wala silang jurisdiction to hear and decide on a political question. Tama po yun ng mga kapanahonang yun. Kanya mali yung invocation ngayon, nitong nagpipilit na sila raw ay may quorum, itong 12 kolorum, nakapritsyo lamang ang basihan. Again, kung talagang may numero, walang pwedeng kumestyon. If eventually, Senator Win Gatchalian will assume the Senate leadership as Senate President, provided kailangan manalo siya ng naayon sa idinidikta, nakasulat, nakaukit at ginagarantiyahan ng ating saligang batas. Ano yun? Puntahan niya, simple lamang, yung Article 6, Section 16, malinaw dyan, pag magbibilang ka ng mayorya, ang basihan mo, 24. Huwag mong baguhin. Keso nakakulong yung si Jinggoy, hindi malocate si Bato, 22 na lamang ang pagbibilangan mo ng mayorya. Yan ay labag sa saligang batas. At maniniwala lamang ho tayo na maaaring gawin yan pag ang kaso ay umabot sa Korte Suprema. At kung ano ang sasabihin ng Korte Suprema sa tamang interpretasyon, kung ano ba ang mayorya pagdating sa Senado, ito ba ay yung 24 o depende sa panahon at pagkakataon na magkakaroon ng pagbibilang ng mayorya. Kagaya ngayon, maaari bang sabihin hindi na 24 ang senador, 22 na lamang? At pag nagkulong pa ang kasalukuyang administrasyon ng ibang senador, nagkulong pa halimbawa ng 2, paano ang bilang ng mayorya? Mayorya ba ay yung kalahati ng 20 o yung kalahati ng 24 pa rin? Sa aking pag-aaral ng batas at pagbabasa at pag-unawa at pagmumuni-muni sa diwa ng ating saligang batas, malinaw, 24 ang gagawin mong basihan sa pagbibilang ng mayorya sa Senado. Hindi mo pwedeng pababain ito. At nakakatakot kung hahayaan natin na may ganitong klaseng maling interpretasyon. Bakit? Ito ba ay paghahanda upang makakuha ng sapat na bilang upang ma-convict si Vice President Inday Sara Duterte diyan sa nalalapit na trial sa Senado sa pagdinig ng impeachment complaint laban sa kanya?
sa mata ng higit na kararami, ang kinakailangan boto ay 2/3 ng Senado. Ang 2/3 ng Senado, 16. Bakit? 24 yung ating senador. At ako'y naniniwala, hindi mo pwedeng pababain ang threshold na yan. Na may nakakulong, merong hindi nag-a-attend, 24 pa rin yan, higit pa pagdating sa usapin ng impeachment. Bakit? Yung impeachment, katangi-tangi yan. Merong constitutional safeguard. Yung constitutional guardrails, ano yan? Yung 2/3 of the 24. 24 lagi ang baseline yan. It can never be below 24. Why? Magiging guni-guni na lamang. Magiging isang ilusyon na lamang yung pagiging safeguard ng impeachment doon sa matataas na opisyal kung nais natin silang tanggalin at panagutin. Magiging dependent na lamang ito kung sino yung administrasyon that dispenses political favors at the current date, time, and moment. No, hindi pwedeng ganun. Hindi yan ang kontemplasyon ng mga bumuo ng ating 1987 Constitution. Immutable yung 24 sa Senado. Immutable yan. Hindi mo pwedeng lusawin. Hindi mo pwedeng i-dilute para lamang makuha mo yung kapritsyo mo. Nasabi sa ating saligang batas, 24. Again, mga kababayan, para hindi kayo mabudol, hindi kayo ma-11, hindi kayo makolorim ng 12, papasok sa weekend. Iyan ang tamang interpretasyon. Huwag kayong magpapadala doon sa mga nagdudunong-dunungan na yung Abilino versus Cuenco, desisyon ng Korte Suprema, obiter dictum po iyon. Walang desisyon ng Korte Suprema nung panahong iyon, dinismiss dahil sabi nila, hands off kami. It's a political question. Let the senators decide amongst them kung sino ang gusto nilang leader nila, sino ang gusto nilang Senate President. But that was under the 1935 Constitution. What is in effect now, today, in contemporary time and moment, is the provisions of the 1987 Constitution. And when we speak of determining the threshold or the majority, ang baseline lagi niyan, punta tayo sa saligang batas. Article 6, Section 16, 24, all members of the Senate, 24. Ang mayorya niyan ay 13. Ang kalahati niyan ay 12. 12 lamang ang grupo nitong mga kapritsyo na Quorum 12 na binabansagan. Ulitin ko, to be objective, to be fair to them. If they have the numbers, katulad ng kanilang iniyayabang o yung kanilang posturing na sila'y may mayorya, meron silang 30, meron silang 13 o higit pa. They have 13 or more senators sa kanilang hanay, then wait for the office of the president to call for a special session. That is the opportune time for you, for this group of Sherwin Gatchalian, to move and declare all positions vacant. So, ulitin ko, pag nagawa nila yan, kung meron pang tatalon, meron pang tatalikod, meron pang maghuhudas, meron pang magtatraidor, wala tayong magagawa bilang mga Pilipino. Ganun talaga eh. Majority wins. Yan yung tyranny of the majority. Kung meron silang mayorya, gawin ang nais gawin sa pagpapalit ng liderato ng Senado nang naayon sa ating saligang batas. Payong bilang Pilipino at abogado kay Senator Win, ulitin ko, Senator Win, win your victory as Senate President in accordance with the provision of the Constitution. Huwag sa kapritsyo mo lang. Wala kang mandato, 12 lamang ang nasahanay ninyo, respetuhin mo yung 13 bumoto kay Senator Alan Peter Cayetano. Pagpapatuloy po ng Blue Ribbon Committee, hindi maaaring dalawa ang Blue Ribbon. If I may suggest, si Atoy Tulong, may tanong siya. Basahin natin yung tanong niya. Attorney, bakit legal yung May 5? Ano ba yung legal? Ano ba yung May 5? Hindi ko alam yon.
12 senator had quorum and Alan was also appointed as majority leader at the time, 2015. Di ko alam ano ang kwento nung May 5, 2015. This was 11 years ago, more than. Maari, ito'y aking supposition lamang, aking hypothetical. Baka nung panahon na yon, merong quorum, nagbasa ng quorum nung umaga. Baka continuation lang yan, dahil ang quorum, ang basehan ho niyan, yung pagbabasa kung meron bang quorum, nag-roll call ka nung simula ng pagpupulong. Pagka merong roll call sa simula, kanya nga kayo nag-hearing, kaya nga kayo nagsisession kasi may roll call eh. Kasi kung walang quorum, after the roll call, walang hearing. So, ito'y aking at to'y tulog. Ito yung aking intelligent analysis lamang at tugon sa iyong tanong ngayong umaga. No? So dapat magpatuloy ang Blue Ribbon Committee hearing sa ilalim ng subcommittee na pinamumunuan ni Senador Dante Marcoleta. Nag-update tayo. Ginamit kong pang-update ay yung video ni Ma'am Jessica Soho ng GMA7 at narinig ninyo mula sa kanyang bibig yung naganap kahapon diyan sa Blue Ribbon Committee hearing. Hanggat hindi napapalitan ang kasalukuyang liderato, isa lang ang Blue Ribbon Committee Chair. At yan ay walang iba kundi si Senadora Pia Cayetano. Si Senador Erwin Tulfo, relax ka lang, antayin mo yung tamang bilang ninyo at kung meron kayo talagang mayorya, walang sino man ang pwedeng mag-question sa kanilang assumption into the leadership of the Senate, pati yung mga komite ng ating Senado. Subalit, hanggat hindi naaayon sa saligang batas ang kanilang galaw, huwag natin itong tangkilikin. Huwag natin itong suportahan, bagkus sabay-sabay nating kondenahin. Sapagkat ang nakataya dito ay ang bansa na natin. We cannot have two Senate. Why? Malinaw sa ating system of government, malinaw sa ating saligang batas, isa lang ang Senado. At ang Senado natin, 24 yan at ang mayorya niyan noon, ngayon, magpahanggang sa darating na panahon hanggat hindi naamyendahan o nare-rebisa ang ating saligang batas, 13 ang bilang ng mayorya. 13 ang tamang bilang ng mayorya. Ang mayorya ay 13, hindi kailanman naging 12. Sana papunta tayo sa weekend. Ibaunin ninyo ito, ang aking pakiusap. Patuloy po kayo na mag-engage, mag-like, mag-comment. Pinakamahalaga po yung pag-share ninyo. Kung kayo'y nasa YouTube, kung kayo'y nasa Facebook, paki-share po ninyo at mag-follow at mag-subscribe po kayo para higit na maraming Pilipino ang makanood at magabayan natin sa ating advocacy at layunin na maiangat ang antas ng pampublikong diskurso. Lahat tayo makabuo ng ating sariling pananaw, paninindigan, opinyon, kuro-kuro at maging bahagi sa paglimbag, paghubog ng ating bansa at ng kinabukasan nito. Sapagkat lahat tayo ay kasali sa mahalagang usaping panlipunan na dapat lahat tayo invested, lahat tayo interesado. Yun po yung ating layunin. Ulitin ko, kung magkakaroon na ng 13 na senador ang hanay nitong nagpipilit na sila raw ang mayorya, yung grupo ni Senator Win Gatchalian, wala tayong pagtatalunan. Hindi natin sila pwedeng questionin basta't meron silang 13 o higit pa. Subalit, kung wala silang 13 at nananatili silang 12 o 12, they should respect the majority led by Senate President Alan Peter Cayetano. And wait for that day, wait for that time, wait for that opportunity na may lilipat sa inyong isa o 2 o 3 na meron kayong malinaw na 13 o higit pa para masabi ninyo na inyong mayorya ay alinsunod sa idinidikta, pinag-uutos at ginagarantiyahan ng ating saligang batas. Subalit hanggat wala kayo niyan, maawa kayo sa ating bansa. Maawa kayo sa bawat Pilipino. Maawa kayo sa ating mga kabataan at sa bawat pamilyang Pilipino. Hirap na ang ating bansa. Ang pagtuunan natin ng pansin yung paglaban sa inflation,
paglaban sa corruption, paglaban sa drug addiction. Yan ang mga issue na dapat nating pagtuunan ng pansin ng panahon ng ating kolektibong lakas. Hindi yung itong kapritsyo na maging pinuno ng Senado. Yan lamang po ang ating live podcast ngayong araw. Maraming salamat po sa lahat ng sumali. Libo-libo po kayo. Mabuhay po kayo. Happy weekend. Sana dali ninyo ang usaping ito sa inyong mga pamamahay over the weekend, kaibigan, kahanap buhay, kaskwela, kabarkada, kapitbahay, kabarangay. Pati na kaaway ninyo, wag na kayo mag-away. Ito na lang ang pagtalunan ninyo. Nang sa ganon, ay may mapulot po tayo na direksyon na mabuti para sa ating bansa. Muli maraming salamat. Happy weekend to everyone. Ako po muli, ang inyong kaibigan, Attorney Vic Rodriguez, Pilipino, abogado, may isog. Magandang araw po sa ating lahat.